kami kasi sabi namin kakatapos ng verse 1. Pero sabi niya, for ano pa naman the Holy Week. So, okay. Tapos yun, sinabi niya yung maging director, si Direct May, and then of course, Ate Carmi. Tapos nung diniscuss yun, nagustuhan na agad namin yung concept kasi hindi naman siya actually seryosong puro about marriage. Nandun yung process kung paano kami mag-annulment. Yun yung fun na nakakatawang part nun. So wala, okay lang talaga kasi hindi naman yung kasal talaga kami. Na-excite dahil siyempre, nakakatuwa na binigyan kami ng project na panibago na naman ang story. Kumbaga bago sa mga Pilipino, bago sa mga supporters namin, bago para sa akin. So, si Direct May pa yung kasama na namin siya, so komportable na rin kami. And so, kung tagal na rin namin gumawa ng bongo, kaya excited kami. Magkaiba sila. So, mas si Gab yung seryoso. Tapos, si Dos yung namumulat sa kanila, yung papalive dun sa movie. Masaya gawin din kasi malayo si Gab kay Kathleen. Parang malayo siya, pero malapit siya sa akin. So, yung malayo muna. Bakit kayo malayo kay Dos? malayo si Dos sa akin kasi si Dos adventurer, may siya mag-explore. And active siyang tao. Active, very active siyang tao. Tsaka everyday niya, binibigay niya talaga ng halaga. Unlike si DJ naman walang pakialam. Hindi si DJ, ako naman hindi ako masyado sa adventure. Mahilig ako sa nagawa ko lang okay na. Isa sa mga firsts na yon yung first time namin mag-roro. Takot kasi ako mag-ano. Pag yung hiluhin ako sa pagsagto dagat, yung gumaganyan, yun talaga. So, first time ko nag-roro, okay naman, masaya naman pala. And then, first time ko na naikot yung mga churches dun sa Cebu. Inikot namin from north to south. Ang daming mga old churches talaga na sabi namin, ang ganda kasi andun pa rin, alam mo, luma, para na-preserve nila. So, yun. Tapos, ano pa yung mga first? Nag-cliff diving kami. Cliff dive. Parang hindi ko naman first time, pero first time ko ganun kataas yung tinanong ko, 40 feet. Ako first time. Ako, hindi first kasi dalawang beses. Tapos, diving din. Kasi diving. Basta, may cave ko ibataan. Basta maganda rin yung cave na yun. Kung gusto nyo pakasal lang. Na dapat na alam mo na ready ka. Tsaka, sigurado ka sa tayo. Parang kung gusto mo nang pakasal. Pag mo lang patagalin. Pakasalan mo. Parang sayang eh. Subukan eh. Hindi mag-uwi, wala. Kaya subukan eh. No! Parang kaysa pag-isipan mo ng pag-isipan, why not do it? Jump. Jump to love. Ito yun. Marami kang nagagawang mga abnormalan dahil sa diba? Marami kang nagagawang dapat di mo ginagawa dahil sa patuloy. Or mga inisip mo na hindi mo magagawa dahil sa magagawa. Yes. Oh. Sisiraan ka ng buhay. Kasama yun. Una, sila Cristel muna, pati Janice. Of course, nakasama ko na si Cristel din before. And masaya ako kasi this time, naging kami naman yung magkaibigan. Parati kaibigan siya ng third party. So ngayon lang kami yung sa isang side. Dati kaaway ko siya sa God to Believe. Tapos nung sa Pangako, hindi rin kami nagka-scene together mo at si Suyo naka-scene niya. So sabi namin, ngayon lang kami magkaibigan. Yun, tapos yun, of course si Jano, siya naman yung best friend ni DJ. So, as usual, pinsan, na best friend ni DJ. Yun, kailangan abangan siya sa movie kasi may mga band siya na sobrang benta talaga. And of course, with Mateo, wala akong masabi na nakatrabaho siya and masaya lang ako dahil nagkaroon ng chance. Kahit maiksi na nakatrabaho siya kasi super bait, very gentleman, and hopefully makatrabaho ko siya ulit yung mas mahal. Together, we never hung out, we never talked, we just said hi to each other, we always gossip, or always maybe a CBN. But when we worked together, it was very nice. She was very easy to work with, very fun with. She was very giving, and it was very easy. It was, just gelled into it. I didn't expect anything. Syempre, I know them, Catherine Bernardo, I knew them, but I never really thought about how they would be on the set or how they would,
work. Kat was very giving. She was really open. She was giving. She's a very nice person. And it made everything easier. The way they treat each other, the way they look at each other, and just the way they are, it inspires you, makes you smile also. No? For instance, there's one time we were in the dressing room together and they just started sitting beside each other and talking to each other. And you just look at them and they just start smile. It makes you happy, because two people so much passion, so much love with one another. Si Direk May, nakasama naman namin siya sa Crazy Beautiful You. So, na-excited kami na magkakatrabaho kami ulit, kaya siya excited. Kasi si Direk May naman sa set is sobrang chill lang. Masayahin tawa lang din ng tawa. And perfect talaga si Direk May din for rom-coms. Kasi siya yun, pagkatao niya rin yun. And masaya kasi kaysa may director at artista magkakaibigan ko. Kaya masaya. We had a meeting with them na pinaliwanag sa kanilang yung lahat ng mangyayari. Pinaliwanag yung mga adventures, yung mga ganon. And then, syempre nag-express sila ng parang medyo kakabahan doon, but they're willing to do it. They know kasi na, basta parang ang sweet nga nila eh. I remember this meeting, kasama sila Mr. M when we presented the concept to them. They asked me, so, what are you doing after this? And then I said, no, this is my last. This is my last before I take a long leave. Because I'm going on I'm taking a big break for family. So, natahimik yung dalawa. Sabi ni TJ, tsaka ni Kat, sige Direk, sabi mo kung ano gusto mong gawin namin dito, gagawin namin para sa'yo. Last mo na pala, bago ka mawala.